Pagkatapos ng pagsasanay sa pagbabaril, nakikita natin ang grupo ng mga sundalo na masaya habang kumakain ng tanghalian. Napakaraming pagkain ang inihanda, iba't ibang putahe ang pwedeng pagpilian. Si Dong Jin ay labis na nagulat nang malaman niyang naka-19 na tama si Min Jun sa target, habang siya naman ay pinupuri ni Min Jun dahil naka-13 na tama rin si Dong Jin. Sabi ni Dong Jin, mayroon siyang kaunting karanasan pero hindi siya ganoon kagaling. Sa kabilang banda, naniniwala siya na si Sargento Lee ay isa sa mga pinakamagaling na sundalo na kanyang nakita. Karaniwan, si Sargento Lee ay nakakakuha ng hindi bababa sa 17 na tama na naglagay sa kanya bilang nangungunang taga-baril sa buong squad. Habang kumakain si Min Jun, naririnig niya ang usapan at inamin niyang magaling talaga si Sargento Lee dahil 10 tama lang ang karaniwang average ng squad. Ngunit, napagtanto rin niya na siya na ang bagong nangungunang taga-baril. Pagkatapos, binigyan ni Dong Jin ng salita ng paghimok si Min Jun, sinasabing tiyak na magaling siya sa espesyal na pagsasanay sa baril. Tinanong ni Min Jun kung hindi ba't sinabi na magkakaroon ng 2 taong koponan, pero parang sinasabi ni Dong Jin na hindi siya magiging kasama ni Min Jun. Ipinaliwanag ni Dong Jin na ang mga ehekutibo ang magpapasya ng mga koponan, kaya't hindi nila alam kung sino ang magiging kapareha nila na nagbigay ng kuryosidad kay Min Jun. Tinanong niya kung paano at anong pamantayan ang ginagamit sa pagpili ng mga koponan. Nagsimulang magkwento si Dong Jin tungkol sa isang chismis na narinig niya na sinasabing ginagamit ang ladder lottery sa pagpili. Ang ladder lottery ay isang paraan ng raffle na partikular na dinisenyo para sa random na pagpapares ng 2 set ng bagay, tao o kalakal. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena mula sa kantina patungo sa espesyal na shooting range. Nakikita natin si Sargento Minji, na malaki at maskulado, na nagbibigay ng utos, sinasabing isuot ang bulletproof vest at maghanda habang dumarating ang mga tropa. Magsisimula ang pagsasanay sa loob ng 5 minuto. Lahat ng sundalo sa silid ay nag-uusap, nagtatanong kung ano ang magiging espesyal na pagsubok sa baril. Pero si Min Jun ay tahimik lang, nag-iisip. Siyempre, hindi magtatagal ang katahimikan. Isang lalaki na naka-uniforme ang sumigaw na siya ang kasama ng baguhan, tinutukoy si Min Jun. At lumabas na ang kanyang kapareha ay walang iba kundi ang kabo na mahilig sa hezeng. Pumasok siya na nagyayabang na ang kabo at isang pribado ay magkaibang mundo at ipinagyayabang ang kanyang kakayahan. Nagulat si Min Jun, iniisip kung bakit kailangang siya pa ang makatambal ng taong ito. Napansin din niya ang kakaibang asal ni Guangshek, pero tila hindi pa natututo ang kabo. Sinimulan ng kabo ang pag-uusap, sinasabing ang karaniwang oras ng pagtatapos sa squad ay 3 minuto, at kailangan ni Min Jun na higaitan iyon. Nakangisi ang kabo at sinasabing dapat matapos ni Min Jun sa loob ng 3 minuto, o pagsisisihan niya ito. Tiningnan lang siya ni Min Jun nang hindi sumasagot na ikinainis ng kabo. Tinanong siya ng kabo kung bakit hindi siya sumasagot, sinasabing nawalan siya ng kumpiyansa, at ang 19 na perfect shots niya ay tsamba lang. Sa loob-loob ni Min Jun, nainis siya, iniisip kung gaano kalaki ang pagkatalo ng taong ito. Pero, sumagot na lang siya ng, susubukan ko ang aking makakaya para mapatahimik ang kabo. Wala namang pakialam ang kabo, gusto lang niyang makita ang resulta. Sinabi niya na kung matalo si Min Jun, dapat mag-obserba siya sa team na nakikipag-usap kay Sargento Minji. Nagpunta ang 2 sundalo sa magkahiwalay na elevator, habang si Minji ay nasa gitna, nagsasabi na maghanda na. Sina Kim Moon-gi at Jong Han-young ang mga nakahanda na. Sinimulan na nila ang pagbaba. Ang espesyal na pagsasanay sa baril ay isang kakaibang pagsubok. 2 kasapi ng parehong team ang nasa magkahiwalay na elevator na bumababa sa underground facility. Itinuturo nito sa mga sundalo ang pagpatay sa mga halimaw at pagprotekta sa mga sibilyan. Pero ngayon, ito ay tila isang kompetisyon sa pagitan ng mga tropa. Isang karera ito, at ang layunin ay makita kung sino ang unang makarating sa dulo ng mabilis at malinis. Ang huling layunin ay pindutin ang finish button bago ang kalaban. Si Min Jun ay tumitingin sa malaking scoreboard para malaman kung ano ang nangyayari. Nakita niyang may iba't ibang laki ng icon ng halimaw, at nagtaka kung bakit. Sinabi ng kabo na ipinapakita nito ang antas ng panganib. Habang mas mapanganib ang halimaw, mas malaki ang icon. Sinimulan ng kabo na ipaliwanag kay Min Jun ang format ng espesyal na pagsasanay. May 2 halimaw sa bawat lane, at random ang makakaharap mo. Wala kang ideya kung ano ang makakaharap mo, kaya palaging may sorpresa sa mga lane. Isang kalahok sa pagsubok ang biglang nakatagpo ng Rake Toad, isang malaking at malakas na nilalang. Inatake siya ng Rake Toad gamit ang dila nito, at tila malas siya sa pagpili ng halimaw.
Sa screen, nakita natin na ang kalahok na nakatagpo ng mas malaking halimaw ay nasa unahan na. Napagtanto ni Minjun na kahit mabilis siyang kumilos, malas siya sa pagpili ng halimaw. Alam niyang maaabutan siya ng kalaban. Pero, nakatagpo ang kalaban ng malaking daga at giniba ito. Nagpatuloy siya, kumpiyansa na madali niyang matatapos ang pagsubok. Ngunit agad siyang nakatagpo ng malaking earthworm na napakalaki. Samantala, ang taong lumaban sa Rake Toad ay muling nakatagpo ng isa pang Rake Toad. Nakita ang kanyang inis matapos niyang patayin ang pangalawa gamit ang buong magazine ng baril. Inis, naisip niya na siguro nanalo na ang kanyang kalaban. Pero nang makarating siya sa finish button, wala pa ang kalaban. Lumapit siya at pinindot ito na may malaking ngiti sa mukha. Tumunog ang buzzer, at nagdiwang ang mga tao nang matapos ang pagsubok sa loob ng 2 minuto at 24 na segundo ng sundalo habang pinag-uusapan ng iba ang tungkol sa sandworm. Tinutya ng nagwagi ang natalo. Samantala, nagrereklamo lang ang natalo tungkol sa kanyang kamalasan. Lumabas na may postahan pala sila, at ngayon ang natalo ay kailangang magpakain sa PX. Napansin nilang bukod sa pagiging huli, ang natalo ay nakabaril din ng sibilyan, kaya't nadiskwalipika siya. Naglakad ang dalawa palabas, nagtatawanan tungkol sa kung ano ang bibilhin nila, at napansin ng kabo na may postahan pala ang dalawa bago pumasok. Ito ang nakahuli ng atensyon ni Minjun, at nagkaroon siya ng interes sa ideya ng postahan. Sa pagkagulat ng kabo, sinabi ni Minjun na dapat din silang magpustahan. Sabi niya na ang natalo ay dapat tuparin ang isang hiling ng nagwagi. Tumawa ang kabo, pero dahil sa sobrang kumpiyansa, pumayag siya. Sinabi niya na walang kayang ibigay ang isang pribado sa kanya, pero laging may kailangan ang tulad niya. Nagdesisyon siyang kailangang ibigay ni Minjun ang kanyang sahod para sa 3 buwan kung matalo siya. Medyo nadismaya si Minjun na pera lang ang naisip ng kabo, na tipikal ng isang mobster. Pumayag siya sa kondisyon, at natuwa ang kabo dahil kampante siya sa sarili. Napansin ni Dongjun ang pag-uusap ng dalawa, at nagsimulang kabahan para kay Minjun. Sinigawan ni Minji ang susunod na grupo na maghanda na. Si Minjun at ang kabo ay pumasok sa kanilang magkahiwalay na elevator, handa na para sa pagsubok. Tinanong ni Minji kung may gusto silang sabihin bago magsimula. Sabay silang tumanggi. Napansin ni Minji na handa na sila, kaya sinimulan na niya ang mga pagsubok. Nagsimulang bumaba ang mga elevator, at makikita natin si Minjun na malalim ang iniisip habang papunta siya sa ilalim ng gusali. Napagtanto niya na nadala siya sa pang-aasar ng isang corporal, at medyo hindi siya masaya na napansin siya. Gayunpaman, alam niya na hindi pa siya ganap na hinog. Hindi siya kailanman papayag na basta na lang palampasin ang mga pang-aasar. Pagbukas ng pinto ng elevator, naramdaman ng kanyang demonyong aura ang presensya ng mga demonyo sa pagsubok. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, pinapanood ng iba pang mga kandidato ang score screen at nasa sabik na makita ang pagsubok. Pinag-uusapan nila kung paano nagkaroon ng postahan ang 2 kandidato, at nalilito sila kung paano inaasahan ng isang private na manalo laban sa isang corporal. Biglang, nayanig silang lahat ng biglang lumindol ng malakas. Nagsimula itong gumalaw ng matindi, at ang ilan sa kanila ay nawala ng balanse sa takot bago tumigil ang pagyanig. Nagtatanong ang mga kandidato sa isa't isa kung lindol ba iyon. Sabi ni Dongjun, hindi niya akalaing iyon nga. Tumingin sila sa screen at nagulat na makita na ang isa sa mga halimaw ay papunta sa isa pang halimaw sa linya ni Minjun. Bumukas ang pinto at patuloy na naglalakad si Minjun sa kanyang lane, nagtataka kung ano ang nangyari at ano ang sanhi ng pagyanig. Napuno ng kalituhan at instinct ang kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang higanting isang matang halimaw, na may malalaking kuko at sungay, ang kumakain ng isang malaking daga. Mukhang kakaharapin ni Minjun ang pinakamalakas na halimaw na nakalaban niya sa Earth. Nalaman niyang malamang isa na namang malaki ang katawan ng halimaw, kaya't agad niyang pinakalma ang sarili. Ngunit nalilito pa rin siya kung bakit kumakain ang halimaw ng isa pang halimaw. Napansin ng halimaw si Minjun na nasa lane. Tumangala si Minjun, tinitigan ang malaking pangit na mata ng halimaw. Nagsimulang magalit ang halimaw, hinugot nito ang daga mula sa bibig nito. Itinapon ng halimaw ang daga kay Minjun, ngunit mabilis itong nakaiwas at tumalon palayo. Ligtas siyang bumaba sa lupa, at biglang pumasok sa isip niya ang isang tanong, nasa menu kaya ang pritong manok sa hapunan. Gusto na niyang matapos agad ang laban para makakain. Napansin niya ang target na sibilyan na hindi niya dapat barilin, at napagtanto niyang hindi siya maaaring magpaputok ng basta-basta. Lumapit ang halimaw kay Minjun, at napansin ng ating bida na sinusubukan siyang atakihin ng nilalang. Nag-ipon siya ng demonyong enerhiya sa kaliwang kamay habang iniisip kung bakit galit na galit ang nilalang. Sinubukan ng halimaw na sakmalin si Minjun gamit ang malalaking kuko nito.
Ngunit tinamaan ni Minjun ang halimaw gamit ang kanyang kamao na puno ng demonyong enerhiya. Hinati nito ang braso ng halimaw, tinaga ito ng 3 tumpak na hiwa. Nagsimulang sumigaw sa sakit ang halimaw habang naputol at na-dismember ang kamay nito. Nakangiti si Minjun nang makita ito, alam niyang kailangan na lang niyang barilin ang halimaw para matapos na. Ngunit muli niyang nakuha ang kanyang atensyon. Kitang-kita niya kung paano unti-unting lumalaki ang braso ng halimaw, ngunit sa halip na kamay, isang higanting espada ang tumubo. Sa screen, makikita ng mga tropa na may malaking nilalang na kinakalaban si Minjun. Lahat sila'y nalilito kung ano ang nangyayari at bakit nawawala ang isa sa mga halimaw. Napagtanto ni Minjun na kung nawawala ang unang halimaw, ibig sabihin ang pangalawang halimaw ay isang Cyclops. Kilala rin ang Cyclops bilang mga demonyong sumasamba. Kinokonsumo nila ang isang pinagmumula ng enerhiya upang mapataas ang kanilang kakayahan sa pag-regenerate. At pag-atake. Ngunit may isang tanong si Minjun, hindi ba't hindi sila umaatake maliban na lang kung nanganganib ang kanilang buhay? Ano kaya ang nagpa-trigger dito para magwala at magsimulang maglaban matapos kainin ang isa pang halimaw? Si Minjun. At ang matinding demonyong aura na dala-dala niya habang nakangiti. Habang iniwasan ni Minjun ang sunod-sunod na mga atake ng Cyclops, nakita niya ang sarili niyang nasa himpapawid, nakikipaglaban sa sobrang agresibong nilalang. Inihanda niya ang kanyang baril, alam niyang madali niya itong mapapatay gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit pinili niyang gamitin ang baril dahil ito'y bahagi ng pagsasanay sa baril. Nagsimulang magpaputok si Minjun ng sunod-sunod na bala sa mukha ng Cyclops. Bumaba siya sa lupa habang patuloy na nagdurusa ang halimaw, ngunit hindi ito tahimik. Napansin ni Minjun na hindi agad bumabalik ang mata ng halimaw, kaya alam niyang maaari na niyang tapusin ito. Bigla itong lumingon kay Minjun. Habang tumatakbo si Minjun papunta sa halimaw, handang umatake, bigla itong sumugod gamit ang espadang kamay nito. Nagulat si Minjun. Napansin niya na kahit wala ng mata ang Cyclops, alam pa rin nito ang kanyang kinaroroonan. Gumawa si Minjun ng isang napakabilis na pag-iwas at nakaduck out sa slash ng kamay. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon na atakihin gamit ang isa pa nitong kamay, at binagsak si Minjun sa lupa. Sa una, mukhang tapos na ang laban, ngunit may sapat na lakas si Minjun para pigilan ang halimaw. Habang pinipigilan niya ang halimaw na durugan siya tulad ng isang kamatis, napagtanto niyang kakaiba ang sitwasyon. Imposibleng gamitin ng training center ang ganitong kalakas na halimaw, at kahit na sinira niya ang mata nito, alam pa rin nito ang eksaktong kinaroroonan niya. Dito niya naisip, maaaring tumutugon ang halimaw sa demonyong enerhiya ni Minjun. Ang eksena ay tumalon sa pagbukas ng pintuan ng elevator sa loob ng lane. Naglakad si Minjun papunta sa ikalawang lane, dala ang kanyang napakalaking LMG. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Minjun. Sinisi niya ang sarili sa pagkakaroon ng ganitong sitwasyon dahil ang isang energy-fed Cyclops ay hindi isang bagay na kayang labanan ng isang private. Tumakbo siya sa lane ng pinakamabilis na kanyang makakaya, umaasang hindi pa nadala si Minjun ng kamatayan. Samantala, masaya ang corporal sa kanyang pagsubok. Malapit na siyang matapos sa loob ng 2 minuto at 30 segundo, sigurado siyang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Minjun. Iniisip ng corporal kung paano gagamitin ang sweldo ni Minjun. Naisip niyang gamitin ito sa kanyang mga bakasyon, habang papalapit na siya sa finish line. Ngunit nang marating niya ito, nawasak ang kanyang mga pangarap. Nandun na si Minjun, pinapansin ang finish button. Tumingin siya sa corporal na may napakalamig na ekspresyon bago ngumiti ng tuso at pinindot ang button. Ang reaksyon ng corporal ay nagpakita ng pagkawasak ng kanyang buhay kahit pansamantala lamang. Narating ni Minjun ang lugar kung saan nilabanan ni Minjun ang Cyclops. Tiningnan niya ang bangkay at nagtanong kung paano napatay ni Minjun ang halimaw na umabot sa ganoong kalagayan. Ang lahat ng bahagi ng katawan sa itaas ng dibdib ng halimaw ay mukhang malupit at madyugo. Lumabas sa elevator si Corporal at Minjun sa gitna ng mga cheering at palakpakan ng lahat ng tao sa paligid. Nagpapasalamat ang iba kay Minjun sa pagtalo niya sa isang Cyclops. Biglang dumating si Dongjun at tinanong siya kung ayos lang ba siya. Masaya si Minjun na makita ang kaibigan niya at sinabing hindi siya nasaktan. Tinanong ni Dongjun kung paano niya natalo ang Cyclops. At sinabi ni Minjun na dahil ito sa mga turo ni Dongjun, samantala, nagngingit-ngit ang kabaw sa inggit. Isang sundalo ang nagpapaalala na may postahan ng grupo, at ang baguhan ang nanalo, sinampal ng kabaw ang sundalo sa batok. Binalaan niya ito at sinabing hindi patas ang sitwasyon kaya hindi na dapat ituloy ang postahan. Nagbigay siya ng mga dahilan, sinasabing hindi niya kayang manalo sa ganoong sitwasyon. Sinabi pa niya na ang espesyal na pagsasanay sa mga baril ay para sa 2 halimaw, at natalo naman niya ang 2.
Pagkatapos, tinanong niya kung ilan ang natalo ng baguhan. At pinaalalahanan ng lahat na isa lang ang natalo ni Minjon. Tinuro niya ang mga ito at sinabing hindi patas ang sitwasyon at sinabihan si Dongjun na magsalita rin. Mahiyain si Dongjun at medyo natakot sa tanong, inutusan siya ng kabo na magsalita at binyantaan pa. Naisip ni Minjon kung bakit kailangang masama ang ugali ng kabo, iniisip niya na kahit hindi inaasahan ang sitwasyon, hindi niya gusto na napatay niya ang halimaw gamit ang kanyang kamao. Kaya't balak niyang kalimutan na ang postahan. Ngunit, nang makita niyang inaatake si Dongjun, ayaw niyang palampasin ito. May lumapit sa grupo matapos marinig ang kaguluhan. Isang malakas na boses ang nangasar sa kabo, sinasabing mas malaki ang panganib na hinarap ng baguhan. At dapat ikahiya ng kabo ang sarili niya. Lumingon ang kabo at nakita kung sino ang nagsabi noon. Ang misteryosong lalaki ay nagsalaysay ng impormasyon tungkol sa Cyclops, na sinasabing hindi ito mapanganib pero kapag nagalit, napakahirap labanan. Sinabi niya sa kabo na mas malaki ang banta na hinarap ng baguhan. At alam iyon ng lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ng misteryosong tao na puno ng karunungan. Walang iba kundi si Sergeant Lee Sung-ho. Pinahahalagahan natin ang biglaang paglabas niya. Nahiya ang kabo. Sinubukan niyang tuksuhin si Sergeant Lee, sinasabing ipinapakita nito ang kanyang ranggo sa harap ng mga junior. Pinatahimik siya ni Sergeant Lee, sinasabing siya ang laging nagpapakita ng kayabangan. Sinabi ng kabo na tigilan na ang kahihiyan sa kanya dahil sa mga biro. Ngunit lalo pa itong pinalala ni Sergeant Lee. Sinabi niya sa kabo na lahat ng hindi pumapabor sa kanya ay nagiging biro na lang. Sinabi ni Sergeant Lee na maganda ang mataas na ranggo. Dahil pwede niyang hiyain ang mga matitigas ang ulo tulad niya. Ngumiti si Minjon dahil alam na niya kung paano gumagana ang mga bagay. Samantala, namumula ang kabo sa hiya, galit, at lahat ng masamang nararamdaman. Sa totoo lang, ito ang ekspresyon na gusto kong makita sa kanya simula nang lumitaw ang kupol na to. Magkomento sa ibaba kung satisfied din kayo. Tumingin sa kanya si Sergeant Lee, nakita ang kanyang reaksyon, at tinanong kung may sasabihin pa ba siya. Iwinaksi ito ng kabo at sinabing wala siyang sasabihin. Sinabi ni Sergeant Lee na tama siya. Wala talaga siyang dapat sabihin. Nahiya ang kabo sa harap ng kanyang mga junior habang naglalakad palayo. Gabi na, habang naglilinis sina Dongjin at Minjun sa labas at nag-uusap. Pinag-usapan nila ang pagtaas ng ranggo ni Sergeant Lee ng 2 beses. Sinabi ni Dongjin kay Minjun na espesyal na kaso si Sergeant Lee dahil siya ang may pinakamataas na grado sa pagsusulit sa pagtaas ng ranggo. Nagpatuloy siya, sinasabi kay Minjun na hindi na posible ang 2-rank promotion ngayon, lumabas na isang staff sergeant na nakakuha ng ganito ay nagdulot ng aksidente sa isang dungeon. Si Sergeant Lee ang huling kaso. Nang pagtaas ng 2 ranggo, nagtataka si Minjun kung may ibang paraan pa para makakuha ng espesyal na pag-angat, at sinabi ni Dongjin na may mga exception tulad ng pagligtas sa isang sibilyan sa oras ng emerhensya. Mayroon ding mga natatanging nagawa sa pangangaso ng halimaw, ngunit lahat ng ito ay mga subjective na kaso. Sinabi niya sa ating bida na kalimutan na ang regulasyong ito, dahil halos walang mga mangangaso na umangat gamit ito. Sumang-ayon si Minjun. Habang napagtatanto na ang ibig sabihin ng subjective ay ang komandante ang magdedesisyon. Desperado na siya para sa pag-angat sa ranggo. Ayaw niyang mangyari ang panganib sa mga sibilyan. Ngunit parang nadidismaya siya na walang masyadong insidente sa border na ito tulad ng sabi nila. Gusto niyang mag-angat ng ranggo pero hindi siya sigurado kung kaya niya. Gusto na niyang mag-angat pagkatapos ng 2 araw bilang pribado. Habang si Dongjin ay nandyan lang para magbigay ng suporta. Hiniling ni Minjun na may lumitaw na gate. At biglang nagkaroon ng alarma sa buong kampo. Ang anunsyo mula sa control center ay nagsabing may mga middle-bat monsters na lumitaw sa isang oil reserve. Inutusan ng lahat ng mga mangangaso na magtipon doon at agad na mag-install ng protective shield. Sinabi ni Dongjin kay Minjun na kailangan nilang pumunta. At ngumiti ng malaki si Minjun. Ang mga middle-bats ay mga halimaw na kasinlaki ng batang tao. Nakatira ang mga halimaw na ito sa mga kolonya at umaatake ng sabay-sabay. Dahil sila ay umaatake ng paisa-isa. Hindi sila isang banta kapag nag-iisa. Ang pinakamalaking banta nila ay ang kanilang kakayahang magpakawala ng fireballs. Kaya't maaaring nasa malaking panganib ang oil reserve. Ang kanilang mga atake ay maaaring magdulot ng pagsabog na maaaring magwasak sa buong kampo militar. Nakita natin ang 2 sundalong nagbabantay sa oil reserve. At nagsimulang lumapit ang mga middle bat sa kanila. Tinuro ng isang sundalo ang baril sa halimaw. Ngunit pinigilan siya ng isa pang sundalo na magpaputok. Sinabi niya na baka magsimulang umatake ang mga halimaw kapag binaril sila. At maaaring ikompromiso ang oil reserve.
Nagtanong ang sundalo tungkol sa desisyon na ito. Tinanong niya kung hindi siya magpapaputok. Kung ganoon ba ay manunood lang siya habang ang mga halimaw ay sumalakay. Hindi sigurado ang isa pang sundalo kung ano ang gagawin. Sinabi niyang dapat nilang obserbahan dahil hindi pa naman sila lumalapit. Naibalita na rin ang issue, na nangangahulugang may paparating na squad na may dala ng protective shield. Tinatanong ng sundalong sabik magpaputok kung ano ang mangyayari. Kung sumabog ang oil reserve dahil sa mga halimaw, na nagpagulo sa isipan ng kanyang kasama. Na-imagine nila ang napakalaking pagsabog. Nalalamunan ng buong kampo militar. Natakot sila at nagsimulang magpanik. Nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. At kung bakit naroon ang mga middle bats. Sa wakas, dumating si Min Jun. Sinabi niyang aagawin niya ang atensyon ng mga middle bats. Nagulat sila na ang baguhan ay ganito kabold. Nagsimula siyang maglakad papunta sa middle bats. At sinigawan siya na umatras dahil wala siyang kagamitan. Tinitingnan niya ang middle bats bilang mga bisita na makakatulong sa kanya na umangat ng mas mabilis. Hindi lang siya makakakuha ng pagkilala sa pagliligtas sa kampo militar. Makakakuha rin siya ng maraming experience points. Lumapit siya sa mga middle bats, ipinapakita ang kanyang demonic energy. Naaalala niya ang Cyclops, at naalala na ang mga halimaw ay naaakit sa kanyang demonic energy. Napansin agad ng mga paniki ang kanyang aura at nagsimula silang mag-ikot sa paligid niya. Ngumiti siya sa perpektong kinalabasan nito at naghanda upang lumunin ang kanyang biktima. May isang pangkat na may dalang malaking kahon, tumatakbo patungo sa reserbang langis. Bigla silang huminto habang si Dongjin ay labis na natigilan. Tinitingnan ni Sergeant Lee ang mga tanga na nakatayo lang doon at sinabihan silang agad na ikabit ang kalasag. Sila'y sobrang gulat na hirap silang magsalita. Sa kalaunan, natauhan sila at sinabi sa kanya na si Private Kim Min Jun ay nakikipaglaban sa lahat ng paniki ng mag-isa at walang gamit. Wala itong pakialam kay Sergeant Lee at sinigawan ng mga recruit na i-deploy ang mga kalasag. Samantala, si Min Jun ay walang habas na winawasak ang mga paniki isa-isa. Napagtanto niyang masyado nang tumatagal kaya kailangan niya ng mas mabilis na paraan para patayin ang mga paniki. Narinig niya ang boses ni Sergeant Lee mula sa likuran. Patakbong lumalapit si Sergeant Lee at sinasabihan siyang umatras. Binaliwala ni Min Jun ang sinabi ni Sergeant Lee at nais lamang makuha ang lahat ng puntos na karanasan. Napansin niya na may hawak na baton si Sergeant Lee na agad naman niyang pinansin. Ginamit niya ang kanyang demonic energy sa tiyan ni Sergeant Lee. Hindi ito napansin ni Sergeant Lee at inisip niyang kumakulom lang ang kanyang tiyan. Lumapit si Min Jun sa kanya, nagkukunwaring nag-aalala, at humingi ng pahintulot na hiramin ang baton bago ito kinuha niya ng kusa at sinabing babalik siya agad. Lumapad ang ngiti ni Min Jun dahil alam niyang nagsisimula na ang kasiyahan, mabilis siyang bumalik sa labanan, dala ang shock baton at handang wasakin ang mga gitnang paniki. Tinitira niya ang maramihang paniki sa isang hampas lang, at aliw na aliw siya sa ginagawa. Nakatayo lang si Sergeant Lee, pinagmamasdan siya, na may ekspresyon ng purong pagkabigla. Napagtanto niyang sobrang lakas ni Min Jun para mapatamba ang lahat ng paniki habang nakikita itong winawasak ang mga ito. May dalawang sundalong nagdadala ng kagamitan at napansin nilang may isang paniki na lumilipad sa itaas nila. May masamang tingin ang paniki habang nakatingin ito sa reserbang langis. Naglalaway ito ng apoy, at nagliliwanag ang mga mata nito sa karahasan. Inutusan ni Sergeant Lee ang mga sundalo na barilin ang paniki, at nangako siyang aakuin ang buong responsibilidad kung may mangyari. Handa na silang magpaputok, itinutok ang baril sa lumilipad na nilalang. Bigla silang huminto at nagsimulang magtinginan sa kalituhan. Sa itaas, likod ng paniki, lumitaw si Min Jun na may ngiti sa mukha at shock baton sa kamay. Sa isang mabilis na hampas, napasuko niya ang paniki. Kumalat ang kuryente sa buong kalangitan nang tumama ang shock baton ni Min Jun sa halimaw. Samantala, ang pangkat sa ibaba ay nagtataka kung paano siya nakarating doon. Matagumpay na na-install ng mga tropa ang protektadong kalasag. Na-activate ang kalasag, at nagtipon-tipon sila sa paligid nito habang kinokolekta ang mga bangkay ng paniki. May tumawag kay Sergeant Lee. Agad siyang lumingon at sumaludo. Ito ay ang opisyal ng operasyon, si Captain Junchek. Sinabihan siya na magaling ang pagkakagawa niya, ngunit tinanong kung saan nanggaling ang mga paniki dahil walang nakadetect sa kanila sa radar. Nabigla ang kapitan sa amoy ng nilutong paniki at tinanong kung sino ang nag-barbecue sa mga halimaw at kung ilan ang napatay. Sinabi ni Sergeant Lee na 30 paniki ang kabuoang bilang habang iniisip kung nasaan ang komandante. Sinabi niya sa kapitan na darating ang komandante ng batalyon sa ilang sandali at kinilala ito ng kapitan. Iniisip ni Lee kung gaano nakakahiyang wala ang kapitan sa oras ng emergency. Akala niya'y nagmamasid lang ang kapitan sa radar sa control center. Pinuputol ng kapitan ang kanyang iniisip.
Tinanong niya kung siya ang nagluto ng mga paniki. Sinabi ni Sergeant Lee na hindi siya ang gumawa nito, at alam niyang isang taong may mahusay na kakayahan sa electric baton ang dapat may gawa nito. Tinanong ng kapitan kung sino ang matapang na mandirigma. Sinabi ni Sergeant Lee na ang lahat ng 30 paniki ay napatay ng isang sundalo, at upang i-report ito bilang ganoon. Nabigla ang kapitan. Hindi siya makapaniwala na ang bawat paniki ay napatay ng isang tao lang. Lumapit si Minjun habang nag-uusap sila, at sinabi kay Sergeant Lee na dumating siya para ibalik ang hiniram niyang baton. May hawak siyang sirang baton na may nakalitaw na mga wire, at nag-aalala siya baka siya ay pagbayarin sa baton dahil alam niya na mahal ito. At dito nagtatapos ang episode natin mga kaibigan.